So ngayon ay meron tayong bagong hatch sa ating incubator. So kaunti lang to kasi yung niload natin na incubator that time nasa 30 plus. Okay, so ito kahapon napisa yung iba. So kunin natin. Okay, so bago natin kunin yan, may nagtatanong kasi kung ilang araw lang dapat yung ating mga sisiw dyan sa incubator. Simpleng sagot, 1D lang sila dapat dyan, dapat kunin na natin. Kasi sa experience ko naman, kung hindi natin kukunin, ay malamang yung iba dyan, or hindi naman lahat, but meron talaga mamamatay niyan. So dapat 1D lang sila dyan. Okay? But itong incubator kasi natin, minsan 20 days pa lang, may napipisa na. So pagka 21, meron na tayong ilagay sa ating simple na brooder. So halimbawa, may iba pa rin dito na 21, tulad ganyan, may nakrack pa, ka 21 nila ngayon. Bukas naman natin kukunin yung iba. Okay. So ngayon, bibilangin natin. Tapos yung iba na hindi pa tuyo yung iba kasi 21 days pa lang may napipisa ngayon. Yung 20 days lang. Okay, tulad niyan. Yan, basa pa. So hindi na natin muna kunin yan. Pulo. Eh, pwede naman siguro kwaon tanan, di ba? Berapa naman sila, di ba? 15. 15. 22. So yan, meron pang hindi pa tapos, ika 21 days pa kasi nila ngayon. So hintayin na lang natin kasi hindi pwedeng itapon yan. So ito muna yung ilagay natin sa ating simple na brooder, no. Kani boy, burag basa pa ni, dili na. Saya nang pilit ang one. Saya na pilit na. So lahat ay tuyo na. So even ika 21 ngayon, ano natin, ilagay natin sa brooder. 21 ito nan? 22. So ito yung ating mga sisiw, no. So ilagay natin sa simpleng brooder natin, pangmasa na brooder. Ayan. Okay. 22 to lahat. Okay. Ayan, so bigyan natin ng feeds. So yan po, meron tayong bagong sisiw ngayon. At yun nga, sa paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na base po sa ating na research, no, na dapat kung ilan yung sisiw dyan, for example 22, 25 watts yung incandescent bulb na gagamitin. So sa base sa aking experience, kung 25 watts lang, medyo mahina yung ating mga sisiw, parang hindi sila malulusog. So even 22 lang sila, but still yung ginagamit ko na incandescent bulb ay nasa 100 watts yan. Hindi lang natin titingnan, pero yan ay 100 watts po yan na bulb. Incandescent yung gamit ko. Pagka abot nila ng mga 2 weeks lang yung 100 watts, pagka 3rd week nila, pwede ka nang gumamit ng 50 watts na bulb. Up to pagka last week na nila, pwede ka na gumamit ng 25 watts. Lagpas na sila sa 1 month, pwede na walang ilaw. So ganun kasimple yung pag-alaga natin sa mga sisiw. Ang isa pa, make sure na wala makapasok dyan na hangin sa mga bagong hatch. So itong ginagawa ko ay pwede nyo pong subukan. Tapos sa unang unang hatch, hindi ako agad-agad nagpainom ng vitamins or brown sugar. Sa iba, nagpainom sila ng brown sugar, vitamins, or kung ano man. Sa akin, simple lang, it's a plain water lang, you know. Plain water lang dapat. Ayan, plain water lang yung pinapainom natin. So kapag naman sila, after 1 day, ang pinainom naman natin is
Electrogen D+, yung pinapainom natin na vitamins. 2 days pa, after 1 day, saka pa ako nagpainom ng mga vitamins. Hanggang 3 days din. The following days, mga plain water na lang yung pinapainom natin sa kanila. So ang tanong ngayon, epektibo ba yung pag-alaga ko ng mga sisiw? Siyempre. So ilang abot na siguro ng 1,000 siguro yung nabenta natin ng mga sisiw. So meaning, mas epektibo yung ginagawa natin. Maganda yung result sa pag-brood ng ating mga sisiw. So tulad dito, mga 4 days lang yung pagitan nila. Wala po yang nabawas. Hindi pa klaro sa camera, no? So lahat yan, malulusog lahat yung mga sisiw na yan. Ayan, no? Malulusog po lahat yan, walang nabawas po. Yung ginagamit pa rin natin sa kanila, 100 watts pa rin na valve. Tapos next week siguro, baka pwede na natin ibigay dyan yung 50 watts na incandescent bulb. Yan. So sa ganyan na sistema, sa akin ay maganda naman yung resulta. Ayan. Walang mahina ng mga sisiw dito. So that means na tama yung pag-brood sa ating mga sisiw. Okay. Tubig lang yan. Hindi ako masyado madalas nagpainom ng vitamins. Kasi native lang sila para hindi sila masanay na ano yung kanilang, parang naging dependent na sila sa vitamins, sa antibacterial. Tsaka na lang ako magpainom kapag kailangan na. Okay. So meron pa iba dito. Hanggang sa paglaki nila. So since may beacon pa tayo na kulungan, hindi muna natin sila binababa sa lupa. Ayan. Pero mag 45 days old na to sila. Ayan, no? Mga basilan. Pero hindi natin ito ibibinta. Balik ka natin. So actually hindi ako masyadong nagbibinta ng mga dissolved kasi kung sa malayo hindi to sila makasurvive sa biyahe, pero kung malapit lang dito pwede ako magbenta ng mga dissolved po dito ng mga sisiw kung malapit lang. Pero hindi ko na isugal yung sa malayong lugar, yung ganitong edad na mga dissolved, baka hindi makarating doon, hindi makasurvive,